GR. Number 243951 January 2021. May isang kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo ng manpower, at kinuha sila upang maglagay ng mga janitor at electrician sa kliyente na University Hospital na MC. Ngunit noong ika-31 ng Enero taong 2016, tinapos ng kliyente ang kontrata ng manpower service nito sa agency, na naging sanhi ng kanilang pagkakatambil ng mga manggagawa sa kani-kanilang mga pwesto. Gayunpaman, ay tiniyak sa kanila ng agency na magkakaroon sila ng trabaho sa ibang kliyente. Samantala, ilang manggagawa ang naabsorb ng bagong manpower agency na kinontrata ng MC, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa kani-kanilang trabaho doon. Noong Pebrero taong 2016, ang pangkalahatang tagapamahala ng agency ay gumawa sa kanila ng mga sulat ng pagbibitiw na sinasabing pormal na kinakailangan para sa kanilang panibagong trabaho. Gayun din, hiniling niya sa kanila na pumirma sa quitclaim bago nila matanggap ang kanilang huling sweldo at mga benepisyo mula sa MC, na kanilang sinunod. Nagbitiw lamang sila ayon sa payo ng agency at sa kondisyong itatalaga sila sa ibang pwesto. Sa loob ng halos dalawa buwan, wala silang natanggap na abiso mula sa mga agency tungkol sa ipinangakong trabaho. Kaya naman, kinasuhan nila ang agency ng illegal dismissal. Sinabi nila na ang kanilang mga liham ng pagbibitiw ay resulta ng hindi matalino at nalilitong mga desisyon na dulot ng mga mapanlinlang na pangako at maling pagpapaasa ng bagong trabaho. Sa kanilang position paper na may petsang ika-12 ng Mayo taong 2016, sinasabi ng agency na ang mga manggagawa ay hindi iligal na tinanggal ngunit voluntaryong nagbitiw. Hindi man lang humingi ng reinstatement ang mga manggagawa. Nanindigan din ng mga agency na ang mga manggagawa mismo ang nagsagawa ng mga sulat kamay na liham ng pagbibitiw at voluntaryong nilagdaan ang quitclaim. Dahil voluntaryong nagbitiw ang mga manggagawa, wala silang karapatan sa separation pay. Ang pagbibitiw ay ang voluntaryong pagkilos ng isang empleyado na nasa isang sitwasyon kung saan siya ay naniniwala na ang mga personal na dahilan ay hindi maaaring isakripisyo pabor sa pangangailangan ng serbisyo at walang ibang pagpipilian o kung hindi man ay napilitang ihiwalay ang kanyang sarili sa trabaho. Ito ay isang formal na pagpapahayag o pagbibitiw ng isang katungkulan at dapat gawin na may layuning magbitiw sa tungkulin, na may kasamang akto ng pagbibitiw o pag-abandona. Upang matukoy kung talagang nilayo ng empleyado na bitawan ang kanyang trabaho, dapat isaalang-alang ang pagkilos ng empleyado bago at pagkatapos ng sinasabing pagbibitiw. Higit pa, ang panuntunan ay kapag ang isang tagapag-empleyo ay nagsabi ng depensa ng pagbibitiw, ang pasanin upang maitaguyod ang pagiging kusang loob ng naturang pagbibitiw ay nakasalalay sa employer. Ang mga form ng release at quit claims na pinapirmahan ng mga empleyado ay hindi wasto. Una, ang mga halagang nakasaad sa release at quit claims ng mga manggagawa ay ang kanilang sweldo para sa panahon ng ika-4 ng Oktubre taong 2013 hanggang ika-31 ng Oktubre taong 2015 na karapat-dapat na matanggap ng mga manggagawa ng walang anumang kondisyon o pagbibitiw sa trabaho. Kaya, hindi masasabi na ang mga halagang ito ay bumubuo ng makatwirang pagbabayad para sa pagbibitiw ng mga manggagawa. Pangalawa, walang ipinagpalit sa halaga ng benepisyo at kompromiso. Sapagkat tulad ng nakasaad, ang talagang binayaran sa mga manggagawa kapalit ng kanilang pagbibitiw ay ang kanilang natitirang sweldo. Pangatlo, ang release and quit claims ay hindi naglalaman ng anumang pahayag na malinaw na ipinaliwanag ng agency ang mga epekto ng pagpirma sa form sa mga manggagawa na tila bulag na pumirma katulad ng isang kondisyong ipinataw sa kanila kapalit ng pagbibigay ng natitirang sahod na dapat lamang makuha ng empleyado. Hindi man lang tiniyak ng agency na lubos na nauunawaan ng mga manggagawa ang mga dokumentong pinipirmahan nila at ang mga nilalaman nito. Ang mga manggagawa ay mga janitor at electrician lamang na lubhang kailangan na alamin ang mga implikasyon ng kanilang mga aksyon dahil sa kanilang mababang edukasyon. Panghuli, ang mga sulat kamay na resignation at ang release and quit claims ay walang anumang pahayag na pinirmahan at isinagawa ng mga manggagawa ang mga dokumento ng voluntaryo at lubos na nauunawaan ang mga nilalaman nito at ang kanilang pahintulot ay malayang ibinigay. Ang 6 na liham ng pagbibitiw na sulat kamay ng mga manggagawa dito ay halos magkapareho sa mga salita at pagkakabanggit, na parang kinopya mula sa isang template o dinidikta sa kanila.
Ang mga magkaparehong salita ng mga liham ng pagbibitiw at ang quitclaim ay maaaring hindi kusang loob na ginawa. Sa katunayan, hindi makatuwirang magbitiw ang empleyado at pagkatapos ay magsampa ng reklamo para sa iligal na dismissal. Hindi voluntaryong nagbitiw ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. Sa kabaligtaran, sila ay nalinlang sa pagsulat ng mga liham ng pagbibitiw at pagpirma ng mga quitclaim at, sa gayon, iligal na tinanggal. Sa mga kaso ng iligal na pagtanggal, ang empleyado na hindi makatarungang tinanggal sa trabaho ay may karapatan sa muling maibalik sa trabaho at sahod mula nang siya ay tanggalin. Gayunpaman, pinapayagan ang pagbabayad ng separation pay kung hindi na magagawa ang muling pagbabalik sa trabaho. Ang pinakakaraniwang dahilan ng pagbabayad ng separation pay bilang kapalit ng reinstatement ay kapag mayroon ng mga gusot na relasyon sa pagitan ng employer at empleyado. Available din ang separation pay kapag hindi na praktikal ang reinstatement o para sa pinakamahusay na interes ng mga partido. Dito, agad na humingi ng separation pay ang mga manggagawa, na naging malinaw na hindi na nais na muling magbalik sa trabaho. Kaya naman dahil sa sirang pangako ng agency na muling magbigay ng trabaho sa loob ng 2 buwan isang nakakadismaya na mahabang panahon para sa mga simpleng manggagawa na nawalan ng tanging pinagkakakitaan, wasto ang paggawad ng korte ng back wages at separation pay para sa kanilang iligal na dismissal. Higit pa rito, ang mga manggagawa ay nag-render ng trabaho hanggang sa sila ay iligal na na-dismiss noong Pebrero taong 2016, kaya sila ay may karapatan sa prorated na 13th month pay. Dahil kapag ang isang empleyado ay nagtrabaho lamang ng 1 buwan sa loob ng 1 taon, ang 13th month pay ay kinukwenta ng prorata. Guilty of illegal dismissal ang agency at dapat bayaran ang mga empleyado ng mga sumusunod. Una, mga BACKWAGES na kinalkula mula sa panahon ng iligal na pagtanggal sa mga manggagawa hanggang sa pagtatapos ng desisyon na ito. Pangalawa, separation pay katumbas ng buwang sweldo para sa bawat taon ng serbisyo batay sa kani-kanilang mga petsa ng pag-uumpisa ng trabaho hanggang sa katapusan ng desisyon na ito.